So, ready na po ba lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Parang hindi pa yata ready. Amen. Ready. Ready na ba? Ready. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Dapat po lagi ako tayong ready. Okay? Dahil po ngayon ay month of February, kaya dapat lagi po tayong ready. Anong connect? Basta anong connect month of February? No? So ngayon po ay araw ng mga pagmamahalan, buwan ng pagmamahalan. So ang ating pong topic ay pagmamahalan pa din. Okay, so napakasarap pong pag-usapan kapag po tayo ay nagmamahalan. Sino po dito yung mga nagmamahalan? Mga mag-asawa? Wala nagmamahalan? Ayan. Kahit hindi kayo mahal, mahalin nyo na lang din. Ay, pwede ba yun? Pwede bang isa lang ang nagmamahal? Pwede, no? Pero masakit pag isa lang yung nagmamahal. May hugot si Pastor, ha? Agang-aga naman ang hugot. No? Masarap magmahal kung lalo na kung yung ating taong minamahal, mahal din tayo. Tama po ba? Amen. So, pero pag ang tayo lang ang nagmamahal at yung tao po na minamahal natin, parang baliwala lang yung ating mga effort, yung ating oras na nilalaan. Lalo na kung malaki-laki yung ating pinuhunan. No? Naliligaw pa lang, napuhunan na tayo. Bukod sa itsura natin, sa kabapuan natin, lalo na sa mga lalaki, no? Puhunan natin yung ating itsura, Praise God. pati bulsa. Puhunan din natin, no? Pero dati kahit walang pera, basta, basta mabola. Wala rin sa itsura eh. Basta magaling ka magsalita. No? Kahit hindi kayo mukhang tinadhana, pinagtagpulan, pero kayo nagkatuluyan. Kasi bakit? Natuto ka na rin mahalin. Bakit? Kasi araw-araw niya siya pinadama na mahal ka niya, hindi tulad ng iba. Amen. So, napakasarap pala pag araw-araw tayong nagmamahal at araw-araw din tayong minamahal. No? Ang sarap gigising sa umaga para papasok sa trabaho. No? Kasi alam mo na yung ginagawa natin na pagsisikap sa buhay para sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Amen. So, napaka-sigla, napaka-excited no, na tayo ay may ginagawa sa araw-araw para sa ating minamahal. At para po sa ating pagbabasa po ng ating scripture, sa umagang ito, yan, ini-invite po lahat na magsitayo para po sa ating pagbabasa ng ating scripture. Sa umagang ito, ito may mababasa natin no, sa aklat po ng Genesis, chapter 2, verse 1 to verse 15. So sabi po sa verse 1 ay, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Verse 2, tinapos ng likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Verse 3, pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Verse 4, ganito ang paglikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka. Okay, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilog at nagkaroon ito ng buhay. Verse 8, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Verse 9, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masarap ang bunga. Verse 9, sa gitna ng halaman ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Verse 10, umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una kung tawaging ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring betelyo at patong onise. Ang dalawang sanga ng ilog ay itinawag na Manghihon, ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan niya. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Amen. So, salamat po sa pagbabasa ng ating
salita ng Diyos sa umagang ito. At Lord, kami humingi Lord ng wisdom, Lord, sa araw ito. Nawa ay amin pong lubos na maunawan, Panginoon, ang iyong mga salita. Tayo nawa siyang maitaas, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang iyong mensahe at siyang mahayag sa amin sa mga oras na ito. Ang lahat na ito, Lord, ay aming sabot na lang sa ngalan ng mga anak na si Jesus. Amen. So, ang topic po natin ngayong araw na ito is the love of God from the beginning. Diba, dami na nating napapakinggan na tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Nandiyan yung sinasabi, God's love is unconditional. Yan, very popular po sa atin. No? Unconditional yung pagmamahal ng Diyos. Sa paanong paraan? No? Binigay nga niya no, yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak. No, yun lang yung madalas nating makita at marinig. Pero paano nga ba tayo minahal? O paano ipinakita sa atin ng Panginoon yung kanyang pagmamahal mula pa ng kanyang likhain ang daigdig. No? Hanggang sa tayo kanyang likhain. Okay, so yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Okay? Sino po dito yung muna nilang minahal, yung na rin nakatuluyan nila? Meron ba? Wala. O, yung iba bihira lang, no? Kung sinong unang minahal? Unang minahal? Okay. First and the last. Ayan, first and the last. Ayan. Di ba nung mga bata tayo ganyan? Kung sino yung unang girlfriend, siya na rin yung last. Nung bata pa tayo nun. Pero nung lumalaki tayo, ayan, iba-iba na. Ang daming iba. Iba-iba. No? Ayan. So, dito po ay ating alamin kung paano nga ba tayo minahan ng Diyos mula pa nung una. Okay, in what ways does God loves us from the beginning? Okay, number one po is God prepared in advance all the things that we need. Inihanda ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin in advance. No, ina-advance ng Panginoon. Okay, basahin po natin sa verse 1 and verse 2. Sabi po doon ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. So ito po ay chapter 2 po ito, no? Sa chapter 1 po kasi andun yung paglikha, no? Bawat araw nilikha ng Diyos. No? Pero siyang nililikha araw-araw. Hanggang sa umabot ng ilang araw. Ilang araw kaya lumikha si Lord? 6. Okay. Yung ikapito, pahinga siya. Amen? Okay, so dito po, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. So, palagay natin bakit pa kailangan lumikha muna ang Panginoon ng langit at lupa, ng daigdig. Ano bang meron sa atin dito sa Earth? Sa ibang planeta, bahala sila sa buhay nila. Yung planeta natin ang pakailangan natin. Okay, so dito merong langit, merong lupa, may karagatan, at meron din mga hayop na naninirahan. No? At itong mga hayop na to, maging yung mga halaman na tumutubo sa lupa, no, ay ating ano ginagawa natin? Ha? Inaalagaan? Tama po. Pag nagutom tayo, kakatayin muna, no? Huwag muna natin kainin, katayin muna natin. Amen? So, inihanda ng Panginoon lahat ng kailangan natin para mabuhay. Amen? So, lahat ay i-prepare, inihanda na ng Panginoon bago niya tayo likhain. So, mahirap naman na tayo nilikha agad, no? Bago yung mga hayop, bago yung mga halaman. No? Hindi natin kayang mabuhay kung uunahin ng Diyos tayong likhain kaysa doon sa daigdig. So kaya, una niyang nilikha ang daigdig. Bakit niya kaya inisip yung kapakanan natin bilang mga tao? Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. So pag mahal pala ng Panginoon, no, naghahanda siya in advance. Kailangan advance. No? Minsan pala, ang perfect timing ni Lord, ina-advance niya. No? Yung mga bagay bilang paghahanda, no? Para sa atin. Ganun pala tayo mamahal ng Panginoon. Ina-advance niya lahat ng bagay. No? Para lang sa atin, para sa ikabubuti natin, para mabuhay tayo sa araw-araw. Di ba? But in return, paano naman tayo naghahanda in advance din sa ating Panginoon? Amen? Pastor, in advance ba o ano? Late na. No, alam niyo, sa panahon natin ngayon, hindi na nakapagtataka bakit maraming nalilate. Lalo na pag may gawain. Alam niyo kung bakit? Hindi po, Pastor. Mahilig kasi tayo sa latest. No, latest na cellphone.
na latest na gadget, pati sa pag-attend, latest din tayo. Di ba yung late, root word yung late? AESP, yung dulo. Yung iba, later lang eh. Pag latest, pinakahuli. Di ba? Kaya marami ngayon, nalilate. Pansin nyo ba? Amen? Yun po yung realidad. No? Kahit sa simbahan po tayo, meron pa rin late. No? Hindi naman nila binabanggit kasi wala naman silang pakialam doon kahit late sila eh. No? Pero sa Panginoong Diyos, mahalaga sa Kanya ang araw, oras at minuto. Amen? Saan yan, Pastor? Ditugtungan natin, no? Sabi sa verse 2, tinapos niyang lighain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Very specific po ang Panginoon. 6 na araw niyang tinapos yung kanyang paghahanda para sa atin. Biruin niyo 6 na araw yung paghahanda ng Panginoon. Pero tayo, ilang oras lang yung ating pinaghahanda pagkagising natin. Mga isang oras na lang, Pastor. Kasi tanghali na kami gumising. Amen. Pero ito 6 na araw at siya'y nagpahinga sa 7 araw. So, kung mapapasin niyo mga kapatid, yung preparation ng Panginoon ay very organized. Pati yung paglikha niya, inuna niya yung liwanag. No? Iniwala niya yung liwanag at yung dilim. No? Naka-organize. No? Ito yung mga paghahanda ng Diyos na, pag ito yung pinag-aralan natin, pwede rin pala natin itong i-apply sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano. Being organized, being on time, being advanced. No? Na-i-advance na natin yung ating preparation. Kasi bakit? Ulitin ba, bakit ito ginawa ng Panginoon? Dahil mahal niya tayo. Iniisip niya yung kapakanan natin. No? Gusto niyang ibigay yung lahat ng pangangailangan natin. Ganun din tayo sa mga asawa natin, tama? O yung iba, bahala na sila sa buhay. Pero kadalasan po sa mga asawa, lahat ng sahod, binibigay. Kahit hindi pa sumasahod, no? Wala pa sa ATM, may paglalagyan na agad eh. No? Hawak na agad ng asawang babae. No? Sila yung nakakita sa balance. Yung asawa na laki, magkano na kayo natira sa ATM ko? No? Lahat ibinibigay natin. Kasi bakit? Mahal natin sila. Tama po ba? Kung yung ating mga asawa mahal natin, lalo na yung ating Panginoon. Amen? Hanggang saan ang ating kayang ibigay sa ating Panginoon bilang tanda na ating pagmamahal sa Kanya. Kasi madalas natin sabihin, mahal natin ang Diyos. Pero ang Diyos, yung Kanyang pagmamahal, pinapakita niya sa pamamagitan ng gawa. Pag hindi niya lang sinasabi, ginagawa din niya. Amen? Kaya tayo po, bilang mga anak ng Diyos, dahil di ba yung iba sabi, like father, like son. Pag yung anak, katulad din ng magulang. So, ibig sabihin, kung magulang, tinuturing natin magulang ang ating Panginoon, at tayo kanyang anak, gagayahin natin ano pang klaseng ama yung meron tayo. Ano pang klaseng Diyos yung ating Panginoong Diyos. Paano ba siya mag-show, mag-demonstrate ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Tayo din bilang mga anak, gayahin natin kung paano siya mag-demonstrate, paano niya pinapakita yung kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan na hindi lang salita. Kasi dito, nung triniit niya ang daigdig sa pamamagitan ng salita, tama ba? Pero nung triniit niya tayo, gumawa ang Panginoon. Kumilos, yung nabasa natin kanina, di ba, kumuha siya ng alabok. Siningahan niya sa ilong. Kumilos din ang Panginoon. No? So dito mga kapatid, bukod sa pagsasabi, kailangan din natin may gagawin din tayo. Kailangan natin ipakita yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po ba natin gawin yon? Amen. So next week, wala nang late ha? Amen. Kasi bakit? Isipin niyo mga kapatid ha, ulitin ko, mahalaga sa Panginoon bawat oras, bawat araw. Okay? Kaya bilang mga anak ng Diyos, pahalagahan din natin yung bawat oras at bawat araw na Kanya pinagkaloob sa atin. Buti nga tayo, may oras pa. Yung iba wala na. Nakalibig na. No? Pero tayo may oras pa. Gamitin po natin para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa po, God gave us rest. Okay? Dito hindi pa tayo napapagod, pinagpapahinga na tayo eh. No? Ganun tayo kamahal ng Diyos. No? Pero dito, pag pupunta rin simbahan, hindi pa tayo nakakarating, pagod na tayo eh. Kaya pagdating natin dito, tulog na tayo. Amen po ba? No?
Kaya pag may kapatid na kayo nakikita na tulog, okay lang po yan kasi bakit? Mapagod sila pagbiyahe. Sabi nga, God gave us rest. Pinagpahinga ng Panginoon. Amen? Huwag lang dire-diretso. Saglit lang na pagpapahinga. So dito po, basahin po natin sa verse 3. So pinagpalan niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. Okay, so pagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Okay, so matapos likhain ng Diyos ang lahat, yung daigdig, mga halaman, mga hayop, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Malinaw po ba yun? Ang tanong, napagod po ba ang Diyos sa paglikha? Hindi naman, di ba? Hindi niya napapagod, Diyos yun eh. No? Tayo mga tao napapagod, pero ang ating Diyos kailanman hindi siya napapagod. Bakit siya nagpahinga? No? Yung ikapitong araw, itinuring niyang mahalaga. Pinagpala niya, no? Pinagpala at itinuring itong banal. No? Banal pala yun. Pinahalagahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Kaya yung mga umaattend sa Sabbath day, pagpapalain niya ng Lord. No? Kasi bakit? Sabi doon, no? Pinagpala niya ang ikapitong araw. Amen. Kaya napakahalaga po pala sa ating bilang mga Kristiyano na tayo umaattend din, no? Ng mga gawain. Lalo na pag Sabbath day, yung araw na, kaya kahit hindi linggo, yung mga iba may pasok ng linggo eh. Kung ano pong araw yung rest day nyo, maglaan po kayo ng isang araw para sa ating Panginoon. Huwag nyo naman laatin lahat sa SM. Nasa SM lahat kayo kasama yung pamilya nyo. Maglaan din tayo ng araw. So dito nga sa linggo, hindi naman buong araw tayo nagsisimba eh. No, 3 oras lang, 2 oras lang. Kasi bakit 2? Dumating ng late, tapos nauna pang umalis. Wala pang closing prayer, nasa labas na. So 2 oras na lang tuloy. Napawasan. No? Pero salamat sa Diyos dahil tayo po'y nandito ngayon at tayo po'y excited. Kanina marami excited eh. Hindi nga na pumalakpak. Pero excited sila. No? Ganun po talaga eh. So tayo po, ikapitong araw binigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. Alam kasi ng Panginoon tayo bilang mga tao, napapagod tayo physically, emotionally, no? At maging spiritually napapagod din tayo. Kahit matatagal na tayo mga Kristiyano. Tama po ba? Amen. No, kahit matagal na tayong Kristiyano, napapagod pa din tayo. Saan tayo napapagod? Napapagod na ni Pastor sa pagising ng maaga. No? Hindi ko kayo niniwala doon. Kasi bakit? Wala nung bata tayo, training na tayo gumising ng maaga. Pagpasok pa lang sa school, alas 4, alas 5, ginigising ka na ng nanay at tatay mo. Pag ayaw mong bumangon, kukurutin ka sa singit, papaluin ka. Tama po ba? Training tayo nung gumising ng maaga. Nung bata pa tayo. No? Kaya po, ano ibig sabihin nun? Sa pagtanda natin, kaya nating bumangon, gumising ng maaga. Para sa magulang natin, para sa school, paano pa kaya kung para kay Lord? Amen? Kaya pag linggo po, pag yung mga anak nyo mahirap gisingin, kayo na pong bahala. Na si Lord nang gigising sa kanila. Amen? So, ibig ko pong sabihin, bawat araw ay meron po yung layunin, merong purpose. Katulad dito, yung ikapitong araw, ang purpose po niya para po tayo magpahinga. May kapahanga, saan tayo magpapahinga? Sa church po, Pastor, matutulog muna. Hindi po, sa Panginoon. Dahil nasa Panginoon natin yung ating kapahingahan. Pag tayo nagpapahinga, meron tayong peace of mind. Tama po ba? Meron tayong kagalakan sa ating puso. Amen? Na mahirap po natin yung maranasan from Monday to Saturday. Kasi bakit? Nakaka-stress kaya sa trabaho. Magko-commute ka, nai-stress ka na traffic. Doon sa mga boss mo na masungit, nai-stress ka din. Sa mga katrabaho mo na shift, nai-stress ka din. No? Ang daming stress from Monday to Saturday. Kaya sabi ni Lord, anak, magpahinga ka muna. Kasi pag araw-araw ganyan yung routine mo, maaga ka. Maaga matapos yung kontrata mo sa lupa. No? Mapapaan ka talaga eh. Kasi ba? Stress ay pagkain po ng cancer cells. No? Kaya madami sinusugod sa ospital ang sakit cancer. Pinakain ng stress. Okay, sabi ni Lord, magpahinga ka eh. Ayaw mo magpahinga. Kahit linggo nagtatrabaho ka. Amen? Kahit linggo namamasyal ka. Amen? Hindi naman kayo pagbabawalan eh. Pero sinabi ng Diyos, magpahinga ka din. At yung pagpapahinga mo, ilaan mo rin sa Diyos. Kasi bakit? Lahat ng trabaho mo, lahat ng negosyo mo, lahat ng pinapakain mo sa pamilya mo, galing naman yung kay Lord eh. Ang tanong, bakit ayaw mo maglaan ng oras para sa Diyos? Amen? Siya yung lumikha sa lahat.
Siya yung nag-provide ng lahat ng kailangan natin. No? Pero bakit pag maglalaan tayo ng oras sa Diyos, nahihirapan tayo? Nabawasan na ba yung ating pagmamahal? No? Hindi katulad nung tayo yung unang nagmahal. Di ba pag magliligawan pa lang, kinikilig tayo eh. No? Nangangamusta ka pa lang, kinikilig ka na. O sa kinain mo, anong ulam mo, anong kanin mo. No? Nagtatanong ka pa lang, kinikilig ka na. No? Pero nung tumagal na, bahala ka sa buhay mo, magsahin ka dyan. No? Nagsawa na, nabawasan na yung pagmamahal. Amen? Nababawasan naman talaga yung feelings. Ha? Pero yung ating actions, siguro nababawasan na pag tumatanda na. Kasi marami ng rayuma, marami ng sumasakit sa katawan. Nababawasan pa rin, no? Pero ang mahalaga, magkasama pa din no, sa taong ating pinili na mahalin. Katulad ng Panginoong Diyos. No? Alam niyo, madalas tayo magkasakit, pero kahit yun, hindi niya tayo pinabayaan. Sino dito pag nagkasakit ang asawa, hindi na tinatabihan? Bahala ka dyan. Pag umaling ka na, tsaka na tayo magtabi. Meron bang ganon? Wala pa, pastor. Bukas lang, try. Sa ating Panginoon, kahit ilang beses tayo magkasakit, ilang beses tayo manghina, ilang beses tayo pumalpak sa buhay, hindi niya tayo iniiwan, iniintindi tayo ng ating Panginoon. Amen? Inuunawa pa rin tayo ng Panginoon kahit marami tayong pagkukulang sa Kanya. Amen? Kaya sa mag-asawa, pag maraming pagkukulang, masarap intindihin ang intindihin. Kasi bakit? Ganun yung pagmamahal ng Diyos eh. Walang katapusan na pag-unawa. Kasi bakit? Mahal na tayo eh. Tama ba? Okay? Nakakasunod po ba? Amen. Okay, so dito po ay number 3. God created us special. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Special na tayo nilikha. Parang siopaw, no? May special, may asado, may bola-bola. Maraming na bola. Akala nila sila yung special, pero marami pala sila. Okay, so basahin natin sa verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, ito mga kapatid, yung paglikha sa atin ng Panginoon is special. Hindi lamang niya tayo nilikha sa pamamagitan ng salita. Kasi yung nilikha niya yung mundo, nagsalita lang siya eh. Diba pagkasabi niya, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Amen. Pero dito, ayun no, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa, saan? Sa harina? Sa alabok. Okay. Sa alabok niya tayo ginawa. Sa lupa, sa putik, sa clay. Diba? At pagkatapos niya tayong hinulma, hindi ko alam, siguro ginamit niyo yung kamay niya, di ba? Hinulma niya tayo, hiningahan niya tayo sa ilong at nagkaroon tayo ng ano? Buhay. Huwag niyo subukan ha. Huwag niyo subukan hingahan yung katabi niya. Baka mawala yung buhay. Pero dito, pag hiningahan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Espiritu. Binigyan niya tayo ng buhay. No? Na itong buhay na ito, yung ating magagamit, no, to connect to God. So, yung ating espiritu, ginagamit natin to connect sa Panginoon. Amen? So, yung espiritu po yun ha. Hindi po yung ating soul. Kasi, Pastor, may soul naman ako. So, yung espiritu ang binigay sa atin ng Panginoon para yun po yung co-connect sa ating Panginoon. Amen? Malinaw po ba yun? May malinaw po sa, adobo ng pusit. Okay. So mga kapatid, special tayo na nilikha ng Panginoong Diyos. Kasi bakit? Bukod sa special po tayo, meron kasing gustong ipagawa sa atin ang ating Panginoong Diyos. Meron po tayong purpose. Sino po dito alam nila na may purpose sila sa buhay? Pwede mo may taas yung kamay? Yung ating pastor, yung inaantok na. Hindi, yung may purpose. Sino po dito alam nila yung purpose nila sa buhay? Okay. Si brother lang. Yung iba hindi nila alam, mahirap yung pag di natin alam. No? Baka mag-endo agad tayo. Sabi ng boss, wala ka pa ng purpose dito eh. Kahit janitor, wala kang purpose. Sa atin po, kailangan alam natin na malinaw po dapat sa atin na kaya tayo nilikha ng Diyos, meron po tayong purpose. No? Una, para sambahin siya. Pangalawa, para po tayo ay pangalagaan natin. O yung kanyang mga nilikha. Yun po yung number 4. Yung number 4 pa na. God gave us authority to take care all of His creation.
binigyan tayo ng kapangyarihan, otoridad ng Panginoon na pangalagaan yung lahat ng kanyang nilikha. Ganon katiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Lahat ng ginawa niya, lahat ng nilikha niya, sa atin niya ipagkakatiwala o pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Kung ganon na lang tayo pagkatiwalaan ng Diyos, magtiwala din tayo na kaya natin gawin, no? Sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So hindi lang sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sarili nating alam, sarili nating effort. So, dito po ay pinagkatiwalaan lamang tayo ng Panginoon. Kahit yung asawa natin, hindi naman sa atin yan eh. Pinagkatiwala lang yan sa atin ng Panginoon. Amen? Sino dito yung pinanganak sila, kasama na nila yung asawa nila. Sabay silang inanak. Tapos magkatabi po sila doon sa ward. Ako sa incubator. Wala naman, di ba? Yung asawa mo nga ngayon, hindi naman taga-probinsya nyo yan eh. Di ba? Sino dito na pangasawa nila, taga-probinsya din nila. Taga-barangay din. Wala. Kadalasan sa ibang lugar. No? Yung sinasabi, pinagtagpo, katinadhana. No? Doon tayo napunta doon. So, ayan, si Pastor kasi puro nag-dive eh. So, natural, pag-ibig yung pinag-uusapan natin. Tsaka pag pag-ibig yung pinag-uusapan, bihira yung natutulog. Di ba? Pero try mong pag-uusapan yung pagpapatawad, yung iba pa, wala, hindi na makikinig. Bahala ka, Pastor, ayoko pa magpatawad eh. Pero pag pag-usapan natin, pag-ibig, nakadilat, dilat na dilat yung mata eh. Di ba? Inaalala pa nila yung una nilang minahan. No? Kung kanila mga ex. No? Kung yun na pong alalahanin nyo, meron na din sila. No? Meron na rin silang Karen. Intindihin po natin yung ating, sino intindihin natin? Nasasawa natin na yung asawa ng kapitbahay natin. Baka magalit si kumpare, si kumare. No? So dito po, basahin po lang sa verse 15. So, talon tayo ng verse 15. Okay, sa verse 15, nilagay ang ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So, kanina sa nabasa natin, yung ilog ng Eden, ang dami pong nilagay ng Panginoon doon, mga punong kahoy, mga halaman, mga hayop. No, ando din, 4 yung ilog. Diba? May mga ginto pa, may mga bato pa na diamante, mga mamahaling bato. Ito lamang ay sumisimbolo na ang ating Panginoon ay mayaman, pinunubay niya lahat, higit pa nga sa ating pangangailangan eh. Diba? Kung mapapansin yung 4 na ilog, sa hilaga, sa timog, silangan, kanluran, meron. Bawat sulok ng daigdig, no, merong, yung ilog kasi mga kapatid, ay sumisimbolo sa buhay. O kaya provision. Okay, so ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta ng sakop ng daigdig, no, imposibleng hindi tayo mabubuhay. Imposibleng walang provision na ibibigay ang ating Panginoon. Kasi bakit? Ilagay niya tayo dun sa halamanan ng Eden. Ang ganda kaya dyan sa Eden. No? Parang niya yung nagre-represent ng langit. No? So parang yan, biniba sa lupa. Kaya pa sa Revelation, magkakaroon ulit ng new heaven and new earth. Amen? At mapupunta yung basta yung mga hindi natutulog. Yung mga hindi pasaway. No? So lahat po ng anak ng Diyos, no, makakasama po dun sa new earth and new heaven. Okay? Pero habang naghihintay, namnamin po muna natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. No, napakasarap po, no, na ating pong ninanamnam yung pagmamahal ng ating Panginoon. So, sa ating mga pinagdadaanan ngayon, maaaring minsan tayo kinakapos sa budget. No? Sa utang, hindi naman tayo kinakapos. Sagana tayo dyan. So, dito maraming listahan, nakakano listahan. Pati yung dahon ng saging, nilistahan natin. No? Dati ganun eh. Sa dahon ng saging. Kawan ko, yun yung kwento ng mga lolo at lolo. Kawan ko na ngayon, nakaano na, may soft copy, may hard copy. May iba nakatarapulin pa. Talagang hindi mabubura. No? Pero, kahit minsan tayo po ay kinakapos financially, bibigyan naman tayo ng Diyos, no, ng katalinuhan, ng lakas, no, para po tayo ay makasurvive. O kaya may gagamitin si Lord na mga tao, o kaya ay mga sitwasyon, no, na makakatulong sa atin para maitawid lamang natin. No? Alos araw-araw, nakakatawid naman tayo, di ba? Itatawid natin yung pagkain, yung damit natin,
Awag ko lang sa pagligo natin. Yung iba, nakakatawid kahit isang linggo. Kahit isang linggo di manigo. Na itatawid nila. No? Ano yung ibig sabihin mga kapatid? Kahit kailan hindi po nagkulang ang ating Panginoong Diyos sa atin. Amen po? Amen. Ayan. So, kaya po mga kapatid, ay at huwag po natin kalilimutan yung pagmamahal ng Diyos sa atin bilang mga tao. Ano nga ba ulit yun? Pastor, ulit nga. Nalimutan namin. Sige po. Number 1. Ito. Okay? God prepared in advance all the things that we need. Pwede niyong sulatin, pwede niyong picturean. Ayan. Number 2, God gave us rest. Number 3, God created us special. And number 4, God gave us authority to take care all of His creation. Amen. So ito po pala yung mga kapamaraanan ng Diyos sa atin. Yung likhain niya, yung daigdig. Actually, marami pa yung pwedeng ilagay dyan. Eh. Hindi na lang natin nilahat kasi baka abutin tayo ng bukas nito. Amen? Amen po ba? Opo, Pastor, kasi gutom na kami. Kanina ka pa dyan eh. So, amen. So, ngayon po mga kapatid, ay tayo po ay magpasalamat no, sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang kabutihan. Magpasalamat po tayo no, sa lahat ng kanyang kapamaraanan no, sa pagpapakita sa atin ng kanyang pagmamahal. So, kaya natin itong ibigay no, sa Panginoon, yung ating oras, yung ating effort. Kasi, kung mapapansin mga kapatid, priority tayo ng Diyos. Di ba? Kapag priority ka ng isang tao, ng Panginoon, paglalaanan ka niya ng oras, ito nga, 6 na araw, hila niya sa atin. 6 na araw. Di ba? Lahat ng pangailangan natin, binigay din niya. Amen? Tayo, ang maibibigay lamang natin, sarili natin, oras natin, no? Lalo na po next week, alas 9 na po tayo. Mamaya i-announce natin yan. Yung ating new time slot. Kasi mataas na yung ratings natin eh. Parang ano lang, no? TV network. No? Kaya po, napakahalaga. Kahit nga alas 8, kaya natin yun eh. Diba? Sunod dito, ang trabaho, ang pang alas 7. Yung iba, lalo na pag tatlo yung shift, 6 to 2, 2 to 10, tsaka 10 to 6. O, alas 6 ang pasok. Pag-gising yan, alas 3, alas 4. Puyat pa yung kagabi. Pero kayang bumangon. Naliligo, nakapikit, antok pa, naliligo. Ganyan, naranasan ko din yan. No? Pag talagang 8 ka na, wala nang ligo-ligo, diretso ka na sa shuttle. Sa lugar na may shuttle kasi doon sa Techno Park. Kaya lahat ng mga taga-Maynila, halos karaming taga-Maynila. Kasi may shuttle naman, libre na sa bus sila. Sumasakay. Kaya ako nakakapunta rin kung saan-saan. Tapos, rest day nila. Bukas, ako hindi ko rest day. Pero sinasama nila ako sa email nila. Ay, papasok ako, antok. Walang tulog. Pero kaya ko, bakit? Kailangan eh. Kailangan mong pasukan yung trabaho mo eh. Diba? Kasi nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang alin, yung sasahurin. Pero hindi ko namamalayan, unti-unti lang nanihina yung katawan ko. Kasi lagi akong puyat eh. Tapos 12 oras ka. Ang trabaho kasi ng material hunter, taga-supply ng materials, yung HDA, hard disk drive sa mga laptop. So, 12 na linya yun lahat. Alam mo, susupplyan mo. So, bawat linya, yung dalawang linya, tig-5, tapos yung isa, 2. So, lahat yung susupplyan mo. Pagka-supply mo, kunin mo yung another na materials, supply mo ulit. 12 oras, nag-alakad ako. Yung lakad na mabilis. Kasi tatawagin ka lang, sir, ang bagal mo, kuya, ang bagal mo. Wala na kaming may quota sila. No? Kung lahat na yun natitiis natin, sabi mo, parang balikan ako dito sa Maynila, from Laguna to Maynila. Nakailang balik na kaya ako. 11 months po yung kontrata ko doon. 12 oras ako lagi naglalakad araw-araw. No? So, kami nakabody suit, yung madala yung kita. No? Tapos naka-face mask pa. Tapos naka-gloves. Amen? Yeah. So, nang ibig sabihin, kahit gaano kahirap yung trabaho natin, kinakaya natin kasi bakit? Para sa pamilya natin, mahal natin yung pamilya natin eh. Di ba? Pero dito mga kapatid, patunayan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Pagdating natin sa church, hindi naman tayo magtatrabaho, makikinig lang tayo. Amen? Magpupuri tayo sa Panginoon.
Nakakapagod ba yun? Depende, Pastor. Depende kung puyat ka gabi. Amen? Okay, so sige po. Hindi ko na po patatagalin pa. Alam ko po na kayo ay busog na spiritually. Tayo bubusugin din natin yung ating katawan physically. Amen? So tayo po yung lahat ay magsitayo. Ayan. So ngayon ngayong mga oras nito ay andito po ang ating Panginoon sa atin. Nakikita po niya ang puso ng bawat isa. At ngayong araw na ito, o ngayong buwan na ito, nawa ay hindi lamang ngayong buwan ng February natin maranasan o ipadama yung ating pagmamahal sa ating Panginoon o maging sa ating kapwa. Nawa ay araw-araw, kahit pagdating ng March, pagdating ng April, May, June, July, hanggang December, at sa aking next year, araw-araw at buwan-buwan po natin na ipakita yung atin pong pagmamahal sa atin pong Panginoon. Amen? Kaya po ba yun? Amen. Amen. So wala tayong hindi kakayanin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sige, sa mga oras nito, ibigay po natin ang ating mga mata. Atin pong damhin, mga kapatid, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, kung gaano niya ipinakita sa atin mula pa nung likhain niya ang daigdig, ang kanyang nag-uumapaw na pagmamahal sa atin bilang kanyang nilikha, bilang kanyang mga anak, na marirealize natin na hindi sapat yung ating mga binibigay na oras, atensyon o panahon sa ating Panginoon. Subalit kahit ganun pa man yung ating mga nagagawa sa araw-araw, ay andun pa din yung walang humpay na pag-ibig ng ating Panginoon. Andun yung kanyang pag-unawa sa atin sa kabila ng ating mga kakulangan. Kaya naman mga kapatid, may mga araw, may mga sandali sa buhay natin na tayo makakaranas ng matinding kapaguran, matinding depression, stress, pinanghihinaan tayo ng ating sarili, at minsan pati ang ating pananampalataya ay naapektuhan. Minsan nangihina, minsan nababawasan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa atin. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa ating buhay, na hanggang ngayon tayo po ay nananatiling buhay. May kinakain sa araw-araw, may malinis, may maayos na damit na naisusuot, nakakabili ng mga pangangailangan natin, mga appliances, gadgets, kailangan sa trabaho, kailangan sa school. Nagpo-provide ang Panginoon ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya mga kapatid, tulungan din natin ang ating sarili, tulungan natin na yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig, maipakita natin sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pakikisalamuhan natin sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagpaparamdam, pagpapakita ng ating pagmamahal, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, subalit maging sa ating mga kapatiran, mga kaibigan, at maging sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng ating mga buhay, ay ma-share natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa atin, na siyang magbibigay sa kanila ng relasyon sa Panginoon, ng buhay na walang hanggan, at maranasan din nila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po sa iyo, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat kalakasan, bawat pag-asa na iyong binibigay, Panginoon, sa bawat kapahingahan, Panginoon, na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa aming Panginoon. At Lord, habang kami nabubuhay, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa amin ayon sa iyong kalooban, Panginoon, na lubos namin, Lord, maunawaan yung aming purpose, at
At pag ito'y aming nalaman, Panginoon, ito po'y aming gagawin, Panginoon, sa abot ng aming makakaya at sa tulong po ninyo, Panginoon. Dahil kahit ilan, Panginoon, kahit anong pagsubok ang aming pinagdadaanan, kahit kailan, Lord, hindi mo po kami iniiwan, hindi mo kami, Lord, pinapabayaan, Panginoon. Ang iyong pagmamahal, ang aming nararanasan sa aming mga buhay. Kaya, Lord, muli, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung paano ka naghanda para lang sa lahat ng aming pangangailangan. Ang lahat ng ito, Lord, ay amin pong sabag na langit sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palapakan po natin.